Ang palabas na ito ay pang-edukasyong gawain lamang. Ang pagpapalabas nito sa anumang uri ng social media ay lubos na ipinagbabawal. Magandang araw, grade 7. So para sa ating aralin 5, mga pangkat etniko sa Asya at kani-kanilang wika at kultura. So yan ang ating pag-usapan ngayong 2 linggo. So, balagtasan. Alam niyo ba ano ang ibig sabihin ng balagtasan? Ito ay ang tunggalian ng 2 manlalaro. No, 'di ba? Sa wika. Okay. So yan ay may kinalaman sa ating pag-usapan ngayong 2 linggo. So, Araling Panlipunan 7, week 7 and 8. Ako ang inyong guro, Ginang Floren M. Paradero. Magandang umaga. Para simulan natin ang ating aralin ngayong araw, tayo ay magbabalik aral. Magpapakita ang guro ng larawan. Kilalanin kung anong uri na suliraning pangkapaligiran ang nasa larawan. Ano ang makikitang suliraning pangkapaligiran sa unang larawan? Tama, global warming. Ano naman ang makikitang suliraning pangkapaligiran sa pangalawang larawan? Tama, kaingin system. Pangatlong larawan, mahusay, red tide. Pang-apat na larawan, tama, deforestation. At panghuling larawan, mahusay, habitat. Upang malaman natin ang ating magiging paksa o aralin ngayong araw, magsasagawa tayo ng isang gawain. Gawain 1, kabilang ka ba? Napag-isipan mo na ba kung saan lalawigan o rehiyon sa Pilipinas nagmula ang iyong pamilya? Ano ang dialektong iyong ginagamit? Ikaw ba ay Tagalog, Ilocano o Bicolano? Tunghayan mo ang pag-uusap ng 2 bata at sagutan ang mga tanong sa ibaba. Ngayon ay sagutin natin ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang paksang pinag-uusapan ng 2 bata? Pangalawa, ano ang mga pangkat etno-linguistiko sa Pilipinas na nabanggit sa usapan? At pangatlo, bukod sa nabanggit, ano pa ang mga pangkat etno-linguistiko sa bansa? Batay sa inyong mga kasagutan, sa tingin ninyo, ano ang ating magiging paksa o aralin ngayong araw? Mahusay, ang ating paksa o aralin ngayong araw ay tungkol sa pangkat etno-linguistiko. Pamantayan ng pagkatuto, na ilalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya. Ang layunin nito ay nabibigyang kahulugan ang etno-linguistiko. Message relay. Asyano ang mga taong naninirahan sa Asya. Nakikilala rin sila batay sa bansang sinilangan at batay sa pangkat etno-linguistiko. Kagaya ng Pilipino sa Pilipinas, Korean sa Korea, Chinese sa China, Vietnamese sa Vietnam, at iba pa. Maaari din kilalanin ng mga Asyano batay sa kanilang pangkat etno-linguistikong kinabibilangan, kagaya ng Pilipinas na mayroong Tagalog, Cebuano, at Bicolano. Ano nga ba ang pangkat etno-linguistiko? Ang pangkat etno-linguistiko ay tumutukoy sa pangkat ng mga tao sa isang bansa na may magkakaparehong wika, kultura, at etnisidad. Kalimitan ng isang bansa ay binubuo ng iba't ibang pangkat etno-linguistiko gagaya ng Pilipinas. Ang wika ang isa sa mga batayan ng pagpapangkat ng tao sa Asya. Ito ay may 2 kategorya. Una ay ang tonal, kung saan ang kahulugan ng salita at pangungusap ay nababago batay sa tono ng pagbigkas nito, gaya ng wikang Chinese, Burmese, at Vietnamese. Ang ikalawang kategorya naman ay ang stress o non-tonal language, kung saan ang pagbabago sa tono ng salita at pangungusap ay hindi nagpapabago sa kahulugan ng salita at pangungusap nito, kagaya ng ang wikang Cham at Khmer sa Cambodia. Bakit nga ba mahalaga ang wika? Ang wika ang pangunahing gamit ng mga tao sa pakikipagtalastasan sa kanyang kapwa. Sa pamamagitan ng wika, na ipapahayag ng tao ang kanyang damdamin,
Napapaunlad din niya ang kanyang sarili at kapwa sa pamamagitan ng pakikipag-usap o pakikipagtalastasan. Sinasabing pangunahing batayan ng wika sa paghubog ng kultura ng mga etno-linguistiko. Ito ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng bawat pangkat. Kung nais mong suriin ang kultura at kasaysayan ng isang lahi, kinakailangan pag-aralan mo ang wika nito. Bukod dito, ang wika rin na nagbubuklod sa mga tao upang manatiling nagkakaisa at nagpapahalaga sa kanilang kultura. Kaya't mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga pamahalaan ng bawat bansa upang isulong ang pagkakaroon ng isang wika sa kanilang bansa. Samantala, isa pang batayan ng pagpapangkat ng mga tao ay ang etnisidad. Ang etnisidad ay mistulang kamag-anakan kapag ang isang tao ay kinilala na isang pangkat etno-linguistiko bilang kasapi dahil sa pagkakapareho ng kanilang pinagmulan, itinuturing nila ang isa't isa bilang malayong kamag-anakan. Ang pagkakapare-pareho ng wika at etnisidad ay nagiging batayan sa pagpapangkat ng tao. Itinuturing nilang ibang pangkat etniko ang mga taong kaiba ng wika, etnisidad at kultura sa kanila. Ang pagkakaiba-ibang ito ang pangunahing katangian ng mga Asyano. Subalit, ang pagkakaiba-iba ding ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mayamang kultura sa rehiyon. Matatagpuan sa bawat rehiyon sa Asya iba't ibang pangkat etno-linguistiko kagaya ng Timog Asya na mayroong Austro-Asiatic o Munda, Dravidian, Indo-Aryan. Sa Ilagang Asya naman ay mayroong Ural-Altaic, Paleo-Siberian, Eskimo, Turk, Afghan, Kurd, Persian, Hittite, Assyrian, Jew, at iba pa. Sa Timog Silangang Asya naman ay may Austro-Asiatic, Pilipino, at Indonesian. Sa Silangang Asya naman ay may Sino-Tibetan, Indo-Aryan, at Hapones. Sa Kanlurang Asya naman ay matatagpuan ang mga Arabs. Maaari din kilalanin ang mga pangkat etniko batay sa kanilang panirahan. Meron tayong Uplander at Lowlander. Itinuring na Uplander ang mga naninirahan sa mataas na lugar o kabundukan gaya ng Mangyan, Dumagat sa Pilipinas, Karen at Mong sa Thailand. Ang Lowlander naman ay naninirahan sa kapatagan at baybay dagat gaya ng ethnic Lao ng Lao PDR at Kin o Viet sa Vietnam. Sa Pilipinas, anong mga pangkat etniko ang naninirahan sa kapatagan? Kabilang ka ba sa kanila? Karaniwang ang mga pangkat etniko na nasa kapatagan ay mas marami ang bilang. Sila rin ang may maunlad ng pamumuhay. Ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, komersyo, at iba pa ay matatagpuan dito. Samantala, ang mga naninirahan sa kabundukan ay pakaunti na. Sinisikap nilang manatili sa kanilang kultura sa kabila ng kakapusan sa mga pangunahing pangangailangan at hamon ng makabagong panahon. Anumang batayan ang gamitin sa pagkilala sa mga Asyano, ang mahalagang tandaan sa kabila ng pagkakaiba-iba ng wika, etnisidad at kultura ay ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng mga Asyano. Okay, so Asyano ang tawag sa mga taong naninirahan sa Asya. Siyempre, ang mga ito ay may isang pagkakakilanlan. Bukod dito, ang mga Asyano ay may pagkakilanlan din batay sa bansang kanilang kinabibilangan. So, punan natin ang graphic organizer na ito na makikita sa inyong aklat sa pahina 101. Okay, Asyano. So, ano ang mga pangkat etniko sa Asyano? Filipino, Hapones, Vietnamese, Chinese, Taiwanese, Korean, at Indonesian. So, yan ang mga mga pangkat etniko sa Asya, di ba? Okay, so alamin naman natin ang kahulugan ng etnisidad, linguistiko at etnolinguistiko. So, etnisidad, tawag kung saan ang isang tao ay kabilang sa isang pangkat na may iisang kultura. So, ethnic na to. And then, linguistiko, tawag sa wika na ginagamit sa isang lugar. Sa makatuwid, ang grupong etnolinguistiko naman ay tumutukoy sa pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao sa isang lugar ayon sa kultura at wikang kanilang sinasambit. Halimbawa, dito sa Kalilangan, di ba, maraming mga
tribo dito. So, may mga Ibatan, Bisaya, Ilonggo. So, iba-iba ang ating wikang ginagamit or language na ating ginagamit. Diba? Okay, so dito na naman tayo sa mga pangkat etniko sa Asya. Una ay ang wika. So, ano nga ba ang wika? Ito ay pangunahing salik upang mabuo ang pagkakilanlan ng mga grupong etnolinguistiko. Dahil dito, kaya nagkaroon ng ugnayang panloob at nahuhubog ang kultura na nasabing pangkat. So, ang mga wika sa Asya ay hinahati sa dalawang kategorya. Diba? So, ano ito? Tunal at non-tunal. So, sa tunal naman, ang kahulugan ng mga salita at pangungusap ay nagbago ayon sa tono ng pagbigas nito. Diba? May mga tono tayo sa ating pagbigas. Ang non-tunal naman, ang pagbago sa tono ng mga salita ay hindi nakapagbago sa kahulugan ng mga salita at pangungusap. Diba? Merong magkatunog pero magkaiba ang kahulugan. Naintindihan lang? Okay, sunod. Or halimbawa nito ay ang Chinese, Burmese, Vietnamese at Thai. So, halimbawa din sa non-tunal, Japanese, Korean, Filipino, Japanese, Khmer at Cambodian. So, yan ay ang mga halimbawa sa wikang ginagamit. Okay, kung napansin ninyo kung alin ang pangalan ng wika, yaon din ang tawag sa mga tao na kabilang sa pangkat etnolinguistiko na gumagamit nito. Ganyan kahalaga ang wika. Siya ang humuhubog at tumutulong sa paglinang ng kulturang Asyano. And then, ang malaki ang ginagampanan sa pagbubuklod-buklod o pagkakawatak-watak ng isang bansa. Napakagandang halimbawa ang bansang Japan dahil sa isa ang wikang ginagamit sa bansa, naging madali at mabilis ang pag-unlad nito. Ang wika rin ang naging susi upang mapayabong ang kulturang Hapon. Sa kabilang banda, naging balakid naman ang pagkakaroon ng marami at ibang wika sa isang bansa. Halimbawa rito ang India, Indonesia at Pilipinas. Hindi madaling magkaunawaan ang mga pangkat sa isang bansa na may maraming wika. Ito ay nagbunga ng mga hidwaan at suliranin sa pagkakaisa. Okay. And then, ang paggamit nito ng mga taong kasapi sa pangkat etnolinguistiko kahit saan man sila mapadpad. Sa kabila ng migrasyon at pandarayuhan, nanatiling ginagamit pa rin ang nakagisnang wika. Halimbawa, ang mga Filipino na naghahanap buhay sa ibang bansa ay patuloy pa rin nagsasalita gamit ang katutubong wika. Okay, bukod sa wika, letter B naman, komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya. So, Central Asia, Western Asia. So, sa Central Asia, Oral Altic, Paleo-Siberian. Okay, sa Western Asia naman, ang mga sumusunod. So, tingnan lamang sa inyong pahina 105. So, ipinapakita sa talahan na yan ang pagkakaiba-iba ng wika at kultura ng iba't ibang pangkat na matatagpuan saan? Sa Asya. Hindi lamang sa pisikal na kapaligiran, nagkakaiba-iba ang mga rehiyon at bansa, kundi pati na rin sa wika at kultura. So, ang katangiang ito ng Asya ang nagpapatingkad sa kanyang pagiging katangi-tanging kabihasnan. So, pag-aralan lamang sa pahina 105 sa inyong aklat, sa inyong book. Okay. Tingnan natin to. Okay, so, narito ang ilang pagkakaiba-iba ng mga grupong etnolinguistiko, di ba? So, pangkatang etnolinguistiko, Dravidians, Austronesians, Jews, and Japanese. So, sa Dravidians, ang katangian nila ay sila ay naninirahan sa timog ng India. Ipinagmamalaki nila ang kanilang kultura ay hindi na impluwensya ng sinumang dayuhan. Sa Austronesia naman, sila ay matatagpuan sa Indonesia.
Malaysia at Pilipinas. Kapansin-pansin sa kanilang wika ang pagiging magalang sa nakakatanda at sa may kapangyarihan. Sa Diyos naman, ang kulturang Jewish o Hudyo ay nagsimula noon pang panahon ng Biblia sa kalupaan ng Israel. Ito ay maraming tradisyon at ritual na isinasagawa bilang bahagi ng kanilang paniniwala. At sa Japanese, ang katangian, ang kultura at wika ng Japan ay hindi maaring paghiwalayin dahil sobra silang magkaugnay. Mailarawan ito bilang may malaking pagpapalaga sa pagpapakumbaba. Ang kanilang wika at pagyuko ay isang malinaw na pagpapakita nito. Sa loob ng grupong etnolinguistiko ay mayroon pang mas maliit na pangkat na mayroong pagkakapareho at pagkakaiba. So, namamayani pa rin ang pagkakaisa at paggalang sa bawat isa kahit saan ka man magpunta, di ba? Okay, so narito ang ilang halimbawa at ang kanilang mga katangian sa pangkat sa ilalim ng Dravidians at katangian. So, Tamil, katangian is sa kanila matatagpuan ang pinakamagandang templo or temple, 'di ba? Mahilig sila sa pagkain ng maanghang na curry. Nagtatanim sila ng niyog upang gawing alak at kupra na kanilang iniinom kapag may kasiyahan at pagtitipon. Sunod naman ay Kerala. Sagana sa ulan ang kanilang kapaligiran. Kaya nagpayaman na pagyaman nila ang agrikultura. Karaniwang tanim nila ay ang mga halamang pampalasa tulad ng luya at paminta. So, para naman sa inyong karagdagang kaalaman, ito lang ang akin nabigay na halimbawa. Para sa mas madagdagan pa inyong kaalaman, tingnan ang 106 at pag-aralan ang mga kanilang katangian na grade 7. Basahin ang inyong aklat. Huwag umasa sa video. So, tingnan ang inyong aklat. Okay, so letter B naman, pangkat sa ilalim ng Austronesian. So, at ang mga katangian. So, una, Japanese. So, ang katangian, lalaki ang karaniwang ginagawang pinuno ng pangkat na ito. Malaki rin ang pagpapahalaga nila sa kagustuhan ng nakararami. Hinihingi ang pagpapahayag ng nakararami sa paggawa ng desisyon. Siyempre, 'di ba? So kailangan yung marami sila ang may gusto sa desisyon. Okay, sunod naman ay ang bahasa. Okay, so katangian, ito ay may matinding pagpapahalaga sa mga nakatatanda at sa may mga kapangyarihan sa lipunan. At ang letter C naman, pangkat sa ilalim ng Japanese. So, I know, nabubuhay sila sa pamamagitan ng pangangaso, pagsasaka, pangingisda, at pagbibenta ng mga produkto sa mga turista. So, yon ang kanilang mga ikinabubuhay. So, para sa mga gawain, sagutan lamang ang mga sumusunod ng tiyakin. Number 1, letrang A, pahina 103, 1 to 5. Tiyakin number 2, letrang A, 107 to 108, 1 to 7. So, isulat yan sa isang buong papel at huwag kaligtaan, lagyan ninyo ng pangalan. Okay, so ang mga sanggunian ay ang mga sumusunod. So, pag may mga katanungan kayo batay sa ating aralin ngayon, maaari niyong bisitahin aking Facebook account, Messenger account Floren Paradero, or tumawag din kayo sa aking cellphone number. Thank you and God bless everyone. Okay, thank you and God bless sa inyo lahat, grade 7. Bye-bye and maraming salamat po.